Goodbye Philippines! Hello Bayongbong State University! A day in my life as a vlogger-vloggeran na civil engineering student sa NVSU. Wow! Pagkagising ko, kinuha ko agad yung anak ko kasi mamimiss ko siya. This is it, pansit. Maglilipat na ako ng gamit sa boarding. And before anything else, mag-coffee muna kahit anong oras ako gumising magkakape ako kasi coffee is life. Then after ko nag-coffee maliligo na ako kasi magre-ready na ako at pasensya na ako madumi kasi nagwawalis sila. And 1, 2, 3 pack, o diba nakapagpalit na siya agad, nag-outfit check na siya. Susunduin ko pa kasi maghatid sa akin, kaya naman yan na siya gogora bells ng babae na yan. Magmamotor ako kaya naman hindi ko na ma-video kasi hindi tayo naka-manual. And tiyadang, nakapag-ayos na sila hindi ko na na-video kasi na-busy din ako, may ginawa din talaga ako kung sa tingin mo yan na lahat ng gamit ko, bakla nagkakamali ka kasi meron pa akong binalikan na gamit dyan. At ayun na nga gumora na kami, tapos duman muna kami dito sa may tricycle kasi kinuha lang yung plate number ng motor. Sa wakas nakarating na din kami, kaya naman makakapag-ayos na Bilang isang mapagpanggap na vlogger-vloggeran tinawag ko yung kapatid ko, sinabi ko, videoan mo ko habang nagbabagkat ako ng gamit. After 9 may babalat ng gamit, sinabi ko sa kanila, tara mo na mag-lunch kasi nagugutom na ako talaga. Noong nakapag-order na ako ng kakainin namin, duman muna ako ng 7-Eleven para bumili ng tubig at ang mahal niya ha. After na bumalik na ako kasi alangan naman kakain sila tapos ako hindi. Ang sarap-sarap ng sizzling sisig nila na yan the best talaga. Hindi na ako nakapaghintay hinalo ko na siya agad bago pa maluto talaga ng tuluyan yung itlog. Tapos ayan, yummy. And back to the main goal kasi tignan mo naman yung boarding na yan, parang pinaglumaan sa sobrang pagka black naman yan soft for dirty. So, una kong pinatanggal yung parang blinds niya yan. Kasi ang pangit niya talaga tignan. Kaya naman pinapalitan ko talaga muna ng kurtina. Habang tinatanggal niya yan kanina, nag-ayos ako sa may kusina part ko. At yan, pinayos ko na din yung gasol ko kasi alangan naman di ako magluluto. Tapos yung kapatid ko tuturo-turo siya ng ganyan. Buti sana kung tumutulong siya. Ay, tumutulong pala talaga. So, ayan, sinabi ko lang sa kanila na dyan muna ipesto yung kama, ganun. Tapos, pinunas-punasan ko natin kasi talaga namang alikabok nak. Tapos yan, tinatawanan namin yung kortina na nilagay ko kasi tignan mo naman yung sabitan niya, hindi umabot sa dulo to dulo, kaya nabitin. Nung vinisit ko tong boarding na iniisip ko na lang, hala, pwede kaya pa-repaint to, pwede kaya pinturahan ulit. Kasi tignan mo naman ang black. Tapos ayan, trinay ko kung kaya ba siyang madiskartehan ng punas-punas na yun at pwede naman effective. Kaya naman sabi ko, pagpunas tayo, parang awan yun na ayoko ng madugyot na boarding house. Tapos naglabos mo ng kailan, ay madi. And yan nga, nagkanya-kanya na kami ng punas ng mga dingding na yan. Para naman, mabilis matapos yung trabaho namin, di ba? Tapos yung kapatid ko, nag-ukay-ukay na naman sa mga gamit ko kasi daw magpapalit siya ng short. Tignan mo naman yung mga kasama ko, kahit pagod na sila, tumatawa na lang talaga sila, Habang nagpapahinga tong isa, tinapon yung pants niya kasi nga, naglilinis naman yung isa sa banyo at pasalsali daw yung pants niya. Alam mo ba, kinapalan ko yung mukha ko sa kantina na malapit kasi nga, walang kawalis-walis yung boarding na to. Kaya humiram ako, para makapag-map ako. Ang hirap kasi mag-aral, para sa akin kapag ang dumi-dumi at yan niya kukuumon nga na banbandog sunan sukas ta ko kunan. Yun nga ang hirap-hirap mag-aral, mag-focus kapag ganyan ang dumi-dumi ng paligid mo at yan nagutom si bakla kaya naman nagmerienda muna kami bago kami umuwi. May laki di pa kami umuwi dyan kasi inayos ko muna yung iba kong gamit para naman the next day na pagpunta ko dyan, hindi madami yung gagawin ko And so far kahit paano nabawasan yung pagkadumi ng mga kisabi ko and voila, uuwi na kami kasi nga hapon na din talaga yan at 1 hour pa yung pabiyahin namin para makauwi. Natandaan din naman and yun na nga nakauwi na kami at una kong ginawa is kuhanin tong anak ko at yun lang, bye-bye!